Umano kailangan na ipagpaalam kay Senate President Vicente Tito Sotto III ang personal travel ng kahit na sino mang senador. Paglilinaw niya, hindi kailangan na kumuha ng travel authority mula sa kanyang opisina. Liban na lamang kung ito ay official travel na kailangang aprubahan ng Senate President. Ito ay kasunod ng panawagan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Sotto na huwag pahintulutan si Senator Jinggoy Estrada na lumabas ng bansa. Anya wala siyang natanggap na anumang request o sulat mula sa Ombudsman. Diin niya, sa Sandigan Bayan dapat mag-request o sumulat ang Ombudsman at hindi sa kanya. Samantala, tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian na magiging bukas sa publiko ang gaganaping Bicameral Conference Committee meeting para sa General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Kaugnay nito ay nainspeksyonan ng senador ang Centro de Intramuros kung saan gagawin ng BICAM at inihahanda na rin aniya ang gagawing live streaming. Bukod dito ay i-upload din sa Miyerkules o Huwebes sa Senate website ang aaprubahan nilang third at final reading version ng budget bill kasama ang mga annexes o ang detalye ng mga proyektong popondohan sa susunod na taon. Sa kabilang banda, sa pagtaas ng bilang ng kaso ng HIV at AIDS sa bansa, ilan sa mga nais na agarang tugunan ay ang early testing, prevention at awareness. Naritong ulat. Patuloy ang iba't ibang ahensya at kagawaran ng gobyerno sa pagsulong ng abot-kaya at mas maagap na aksyon upang matugunan ang lumalalang kaso ng HIV at AIDS sa bansa. Isa sa partikular na concerns na kanilang nais na agarang matugunan ay ang systemic problem sa testing, prevention at stigma. Mula July hanggang September ngayong taon, isa ang bansa sa fastest growing HIV epidemic sa rehiyon kung saan sa tala ng Department of Health, 30% ng higit sa 5,000 kaso ay mula sa sektor ng menor de edad. Ayon kay Health and Demography Committee Chair Senator Riza Hontiveros, kailangan ng mas malakas na policy action para sa buong implementasyon ng Republic Act 11166 o ang HIV and AIDS Policy Act. The message is clear. Protect rights, expand access to prevention, testing, and treatment, including new long-acting technologies, and strengthen community-based and primary health care. Support health workers, uphold the dignity of every person living with HIV, and ensure no one is denied care or discriminated against. Let us choose compassion, justice, and inclusion so no Filipino faces HIV alone. Bukod pang datos, karaniwan sa mga apektado ay ang kabataan 25 to 34 years old. Habang nananatiling predominant mode of transmission ng sexual contact, karaniwan ay dahil sa male-to-male sex. Sa nakalipas na 12 buwan, 76% ng kasong naitala ay mula sa anal sex ng male-to-male at 6% naman dahil sa group sex. Bukod sa financial support, isa rin sa isinusulong ng mga ahensya ay ang early education, awareness at expansion ng access para sa early testing. Ito ay kasunod ng datos na naitala na ang median age for first-time sex ay 16 years old, first anal sex with male at first use of condom ay nasa 17 years old, habang ang first HIV test ay 18 years old. Dahil dito, 1 hanggang 2 taon ang delay sa testing na nagdudulot ng behavioral lapse kaya tumataas ang bilang ng kaso ng naturang sakit. Sa mungkahing amyendasyon ng mga relevant agencies involved, una sa mga layong amyendahan sa implementing rules and regulations ng naturang batas, partikular ang desisyon ng mga magulang ng mga batang naapektuhan. Matatandaan na nitong kamakailan lang ay binahagi ng PhilHealth na mas pinalawak nila ang taunang benefit package para sa outpatient HIV/AIDS treatment na nagkakahalaga na ngayon ng 58,500 pesos. 95% na mataas kumpara sa dating 30,000 pesos para masakop ang antiretroviral therapy
gayon din ang mahalagang serbisyo para sa people living with HIV. Sa pagtatapos, tiniyak ni Hontiveros na kanilang titignan ang mga prioridad sa pag-amyenda sa batas upang mas mapalawak ang serbisyo gayon din ang prevention sa naturang sakit. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, bansang Japan handang tulungan ang Pilipinas para sa mas mabilis na pagkukumpuni ng mga pampublikong infrastruktura sa bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Rebel Medina. Suportado ng bansang Japan ang Pilipinas na pabilisin ang pagkukumpuni ng mga infrastructure projects upang mapakinabangan o magdulot ng agarang benepisyo sa mga Pilipino. Matapos ang kamakailang isinagawang 4th Technical and Business Cooperation on Road Tunnel Construction Workshop. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, pinalawak nila ang koneksyon at kooperasyon sa iba't ibang bansa upang palakasin ang pag-unlad ng infrastruktura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang isinagawang workshop ay pinangunahan ni Key Representative sa Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o MLIT Assistant Vice Minister for Engineering and Road na si Tomiyama Hodenori, Embassy of Japan Economic Minister Yokota Naobumi, JICA Philippines Senior Representative Morishima Takanori at DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain at Undersecretary Nicasio Conti. Batay sa mga tinalakay sa workshop ay ang pagpapaigting ng technical cooperation at business relation ng Pilipinas at Japan. Kasabay nito, nagbahagi rin ng kaalaman ng mga experts at iba pang mga kumpanya mula sa road and tunnel infrastructure sectors. Anila, ito ay paghahanda sa kanilang future project collaboration. Kaya naman, ipinahayag ni Dizon ang kanyang pasasalamat sa pamahalaan ng Japan sa pamamagitan ng MLIT dahil sa pagtulong sa bansa na gawing modernisado ang network ng mga pampublikong infrastruktura kung saan ay sa kalaunan ay susuporta sa mobility, konektibidad at pag-unlad ng ekonomiya. Ang pagkakaisa ng dalawang bansa ay magtataguyod sa technical collaboration, technology transfer at business matchmaking na pinondohan ng Japan, pati na rin ang Davao City Bypass Construction Project at maging ang nakaplanong Dalton Bypass East Alternative Road Projects. Rebel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, bilang paggunita sa Human Rights Week, pinalala rin sa Kongreso ang mga pumanaw na biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon. Ang ulat mula kay Jade Buhoy. Bilang pagsulong sa hustisya para sa mga nagdaang biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, ginunita dito sa Kongreso ang program Paghilom, kasama ang mga kapamilyang naiwan bunsod ng karahasan. Kaugnay ng paggunita sa National Human Rights Week mula December 4 hanggang 10 ngayong taon, ay binuksan sa Kamara ang Paghilom Mobile Museum. Ang nasabing Mobile Museum ay isang immersive at advocacy-driven na exhibit sa iba't ibang lugar na may dalang kwento mula sa alaala at paghilom tungkol sa mga apektado ng extrajudicial killings o EJK. Dumalo sa nasabing kaganapan ang mga naiwang pamilya ng mga biktima ng Oplan Tokhang kasama sina Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Tingog Party List Representative Jude Asidre at Magsaysay Awardee Father Flavie Villanueva. Kaugnay ng paggunita sa Human Rights Week, muling inilunsad sa Kongreso ang mambabatas para sa karapatang pantao o makatao na naglalayon sa patuloy na pagsulong ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. The initial purpose was clear, to support the passage of the anti-torture and anti-enforced disappearance bills. At nagtagumpay po dahil parehong panukalang batas ay naisabatas. It led to the proposal to form mambabatas para sa karapatang pantao or makatao. Dito kanila ring inihayag ang kanilang protestang isasagawa sa ika-10 araw ngayong buwan sa Liwasang Bonifacio upang ipaglaban ang karapatang pantao na siyang bahagi ng Human Rights Week. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Garage sale for a cause ngayong Kapaskuhan. Yan ang inilunsad ng mga kababaihang mambabatas para sa mga kababaihang nangangailangan ng tulong bunsod ng mga nagdaang krisis ngayong taon. Ang ulat tunghayan muli kay Jade Buhoy. Mga gamit na panregalo ngayong Pasko at pre-love items mula sa mga kababaihang mambabatas at mga gawa ng local artisans na nagsusulong ng mga lokal na produkto. Isinagawa ngayon sa Kongreso ang garage sale for a cause sa hangaring tumulong sa mga pamumuhay ng mga kababaihang biktima ng mga nagdaang sakuna at krisis sa bansa. Ito po ay for a cause dahil kami yung Association of Women Legislators Foundation ay napakarami naming mga projects. At pinaka-recent na project namin na pinagmamalaki namin ay yung Women and Children's Unit sa National Mental Health doon sa Mandaluyong. Ito ang pinahayag ni Representative Linabel Villarica bilang kaakibat na hangarin sa pagsasagawa ng nasabing kaganapan. Aniya ang pasilidad na inisagawa ang kasalukuyang nagagamit kung saan layon din nilang palawakin pa ito para sa mga karagdagang benepisyaryo. Dito kanyang inihayag na kapwa nagtulong-tulong ang mga kababaihang mambabatas gaya ni Gabriela Representative Sara Ilago, former President Gloria Arroyo at iba pang tampok upang maipaabot ang pangangailangan ng mga kababaihang biktima ng mga nagdaang sakuna at maging pang-aabuso. Kung saan noong nakaraang taon ay umabot sa halos 4 na milyong piso ang nalikom sa fundraising project na nakapagpatayo ng Women's Crisis Center sa Metro Manila at inaasahan rin magbukas sa iba't ibang rehiyon. Kung kaya't inaasahan nilang maging matagumpay ang kasalukuyang proyekto, hindi lang para sa mga benepisyaryo, kundi para na rin sa mga nakilahok na 63 exhibitors na mga local artisans at product sellers. Dito tampok ang mga produkto sa iba't ibang distrito gaya ng mga handicrafts, jewelry, local cuisines at mga damit na hinabi, maging ang mga pre-love items ng mga kababaihang mambabatas. Nilinaw rin nila na ang inisyatibong ito ay mula sa kababaihang mambabatas, kung kaya't ang garage sale ay ginanap mismo sa loob ng Kongreso. Anilay ito'y kusang loob na pagtutulungan ngayong Pasko at ang malilikom dito ay siyang gagamiting pondo para sa layuning makapagpatayo pa ng karagdagang Women's Crisis Center na tutugunan ang pangailangan ng mga kababaihan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang inilabas ng Pulse Asia Survey mula sa kanilang pananaliksik na pabor pa rin sa programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga Pilipino para sa taong 2025. Ayon sa kinatawan ng DSWD, naniniwala sila sa magandang epekto ng programa sa mga pamilya. Kanila ring tinanggap ang mga naging suwestyon ng publiko base sa pagsusuring isinagawa. Ang nasabing survey ay binase mula sa 1,200 individual mula sa pinakamalalaking lugar sa bansa kung saan karamihan sa mga pabor dito ay mula sa Mindanao. Susunod sa News Force. Siyam na mangingisda nasagip sa lumubog na bangka sa Visayas. Mas mataas na presyo ng concert tickets sa Pinas kumpara sa ibang bansa, pinasisiyasat. Mga Pinoy kalapit ng Thai-Cambodia border, inalerto bunsod ng tumitinding tensyon ng dalawang bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.